engkanto, multo, tiktik at aswang. Mga kwentong hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jongjong. Mayroon akong kaibigang matalik. Itong kaibigan kong si Adora ay sadyang babaero. Marami talaga ang nagkakagusto sa kanya, kahit mga tomboy nga nagiging babae sa kanya kapag siya na ang kaharap. Walang takas. Gwapo kasi ang kaibigan ko, Sir Alex. Matangkad si Adora, matipuno ang katawan, moreno, at medyo bastos. Samantalang ako, hindi sinuwerte sa itsura. Ganon pa man ay mabait naman po ako, lalo na sa mga dalaga. Pareho kaming umalis noon sa trabaho dahil sa hindi kaya sa baga. Ang baho talaga ng gasolina. Nagbukid ako habang si Ador ay nagtayo ng maliit na negosyo sa kanila. Isang araw, Sir Alex, buwan ng Mayo, kinulit-kulit ako ni Adora. Nagpasama siya sa akin sa probinsya ng isang babaeng naging nobya niya na taga Iloilo. Pare, sige na. Ako na bahala sa gastusin. Wala ka talagang ilalabas na pera. Anong ilalabas ko wala rin naman talaga akong pera. Samahan mo naman ako, tol. Wala kasi akong pwedeng maisama Baka mamaya bigla na lang akong katayin ng tatay niya Pag nalaman niyang magkasintahan na kami ng anak niya. Abay, madadamay pa ako doon. Kakatayin ka? Oo. At least hindi ako nag-iisa, di ba? Ayoko nga. Loko ka talaga, pare. Madadamay ako sa iyo Ano ka ba? Biro lang yun. Sige na, pare. Please, umahid ka na. At saka malapit na rin pesta sa kanila. Mamimesta muna tayo bago tayo babalik dito sa atin. O sige na. Sasamahan na kita. Hindi lang kita matalik na kaibigan Yun. Maraming salamat, pare ha. Huwag ka mag-alala. Ako bahala sa gastusin. At saka siguradong magiging masaya yung pagbakasyon natin doon. 3 araw ang lumipas ay bumiyahe na kami patungo sa Iloilo. At kahit papaano ay excited din ako noon. Unang beses ko kasi makapunta sa lugar na tatawid pa ng dagat. Pagdating namin sa Iloilo, talaga namang natuwa ako sa mga tono ng pananalita. Parang umaawit lang ang mga tao. Akala namin nag-uusap lang Nagpapaliwanagan pero nag-aaway na pala. Akala ko malapit na kasi Iloilo na Akala ko lang pala yun. Hindi pa pala nararating ang lugar ng babae na matatagpuan sa Dueñas. Kinabukasan na namin narating ang lugar na ito. Takip silim na. Isang liblib na baryo. Grabe, hindi mo talaga aakalain na may naninirahan sa lugar na iyon. Halos gubat na kasi yung mga kalsada roon na dinaanan namin ng mga baku-baku pa. Puro malalaking puno at matataas na talahib ang nakikita namin sa paligid. Pero sa umpisa ay marami naman pong kabayan. Ang akala ko lang maging sa dulo ng lugar na yon ay matao pero hindi na. Hindi matao yung lugar ng nobya ni Ador. Subalit hindi naman po kami nag-aalala. Gawa nang nandyan naman si Jen na nobya ni Ador. Maliit lang ang baryo nila. At halos lahat ng kabahayan ay kubo lang gawa sa pawid at kawayan. Pagdating nga namin sa kanila, mainit ang pagsalubong ng mga kamag-anak ni Jen na para bang inasahan na talaga nila ang aming pagdating. Marahil ay sinabihan sila ni Jen. Sinabi ng pamilya kaya yun. Alam nila na may darating na panauhin. Kakaiba sila sa baryo na iyon dahil nung dumating kaming dalawa ni Ador na mga dayo ay halos lahat sila magkakakilala ay nagpuntahan talaga sa bahay nila Jen. Mababanaad sa mga mukha nila ang kagalakan. Sabi ko pa kay Ador, aba, maganda dito pare para tayong mga artista Shh, huwag kang maingay dyan. Baka marinig ka nila nakakahiya
Hindi, okay lang talaga kasi walang ganito sa atin, di ba? Hindi tayo pinapansin doon. Pero dito, tignan mo sila oh. Wow. May dumating na isang matanda. Lumapit ito kay Jen, sa nobya ni Ador at sinabing, "Oy Jen, sila na ba yung kasama mo?" "Oo, nanay. Ito po siya ang nobyo ko, si Ador. At ito naman kaibigan niya, si Jongjong." "Ah, maligayang pagdating mga iho. Siguradong magiging masaya ang fiesta dahil may mga panauhin na gaya ninyo." Ganun po ba? Pero bakit po magiging masaya? Halina kayo Ador, Jongjong. Doon na tayo sa loob ng bahay. Biglang sagot ni Jen sa amin. Pagpasok namin sa kanilang bahay ay pinakilala kami ni Jen sa mga magulang niya. Ito nga pala si Ador, nanay, tatay. Kasintahan ko po ito na sinasabi ko sa inyo. Ito naman po kaibigan namin si Jongjong. Ikinagagala ko po kayong makilala, tita, tito. Mabuti naman at nakapunta kayo rito. Tamang-tama, sa susunod na araw ay fiesta na. Kaya nga po yun din po yung sabi ni Jen sa amin. Timing talaga ang pagbisita namin dito. O halina kayo, mamaya na tayo mag-uusap. Halina sa kusina at kumain muna dahil alam kong nagugutom na kayo sa biyahe. Pag-aalok pa ng nanay ni Jen. Nagtungo na kami sa kusina para kumain na ng hapunan. At yun na nga, habang kumakain na, pasilip-silip yung mga kapitbahay sa amin. Para talaga silang mga ignorante na yun bang ngayon lang nakakita ng taga-syudad. Natatawa na lang talaga kami noon ng aking kaibigan. Hindi na lang namin pinapansin, nagkukunwari na lang kami. Maya-maya noon, narinig namin na parang may sumaway sa mga ito. Kaya nagsipag-alisan silang lahat sa mga siwang ng dingding na naninilip o nanunood sa aming kumakain. Kumuha na ako ng pagkain. Gutom na kami ni Ador noon. Pero pagtikim ko sa sabaw ay sobrang tabang na parabang walang asin. Para kang humigop ng mainit na tubig na amoy karne. Ganun pa man ay hindi ako nagreklamo upang hindi makabastos. Ang sabi ko na lang kay Ador habang kami nagkatinginan, "Naku pare, mukhang may sipon pa ako hanggang ngayon." Sagot niya, "Bakit? Wala pa rin kasi akong nalalasahan eh." Tumango siya sa akin. Alam ko na ang ibig sabihin. Pagkasabi ko po ng ganun, napansin kong napatitig silang lahat sa amin. Yung pamilya ni Jen mismo, lalo na yung kanyang nanay at lola. Medyo napahiya ako noon. Baka kasi isipin nila na hindi ako nasasarapan sa luto nila kaya nagpatuloy talaga ako sa pagkain noon. Ipinakita ko sa kanila na para bang sarap na sarap ako. Pero ang totoo, tiis na lang. Kinagabihan, sa iisang kwarto kami natulog ni Ador. Siyempre hindi pwedeng katabi namin si Jen. Kahit anong gawin ko ng gabi na yon, malalim na, ay hindi pa rin ako makatulog. Palimbag-limbag lamang sa papag. Marahil ay namamahay ako sa isip ko pa. Akala ko ako lang, pati pala si Ador, hindi rin makatulog. Hindi lang siya gumagalaw. Subalit ang ipinagtataka ko, para bang kusang lumalabas ang aking laway kaya dura ako ng dura sa bintana. Binuksan ko ito ng bahagya lang tapos sinasara ulit. Makaraan ng ilang minuto noon, bigla akong kinalabit ni Ador. Sumenya siya sa akin at sinabing wag maingay. Dahil may papakinggan daw kami. Tumigil ako sa aking pagdura-dura at sinubukan kong pakinggan yung mga boses na nagmumula sa sinisenyas niyang direksyon. Nagmumula ito sa kusina ng bahay. Pinakinggan namin. Meron kaming nauulinigang nag-uusap. Boses ito ni Jen at kanyang nanay. Nagtataka lang kami 1:00 na ng madaling araw. Bakit hindi pa sila natutulog?
Naisip na lang namin ni Ador marahil na miss lang nila ang isa't isa kaya ayon. Sinusulit nila ang kanilang muling pagkikita. Kasi pagkatapos daw ng fiesta ay mawawala na. O ibig sabihin siguro nila ay babalik na naman sa Mindanao. Pinakinggan pa namin ito ng husto kasi hindi masyadong dinig yung mga boses nila kaya idinikit talaga namin yung aming tenga sa may dingding. Hanggang sa may narinig kaming pag-uusap nila na nagdulot ng kaba at takot sa aming dalawa. Ang sabi ni Jen, kausapin niyo naman po si tatay. Kasi nahuhulog na po ang loob ko kay Ador. Mabait po kasi siya, Nay. Si Jongjong na lang po yung katayin ninyo. Hindi nga pwede, anak. Dapat dalawa sila. Yun ang pinag-usapan. Paano pag hindi mo isali ang nobyo mo? Pagbabalik yan sa Mindanao, edi magsusumbong yan. Ang tanga-tanga mo talagang bata ka. Pero kasi, Nay, nagmamahalan na po kasi kami ni Ador. Wala akong pakialam sa pagmamahalan nyo na yan. Ngayon ka pa nagkakaganyan. Tandaan mo wala sa usapan natin yan, Jen, ha? At alam kong hindi papayag ang tatay mo sa lalaki na yan dahil hindi natin sila kauri. Nang madinig namin iyon, ay talagang parang lumulutang kami sa sobrang kaba. Katay? Kami kakatayin? Halos hindi namin alam kung ano ang aming gagawin ni Ador. Mga aswang pala ang napuntahan naming lugar at pamilya. Nagkatinginan kami ng aking kaibigang pawis na pawis ang aming mga mukha. Anong gagawin natin? Tumakas tayo bago mag alas 4. Dadating daw ang tatay ni Jen bago sumikat ang araw. Umalis pala yun kanina? Oo, may pinuntahan yun. Sige, alis tayo mamaya. Inayos na namin ang aming mga baga. Balak namin tumalon na sa bintana nun at tatakbo na lang bahala na kung saan kami mapadpad, ngunit narinig na lang namin ang muling pag-uusap. Nagmamakaawa si Jen sa kanyang inay. O sige na anak, total sa susunod pa naman na araw ang piyesta. Susubukan kong kausapin ang tatay mo. Titignan ko kung anong magagawa ko. Salamat po, Nay. Nang marinig namin iyon, kahit papano ay nakaginhawa kami ng maayos ni Ador. Pero nanlambot din talaga ang mga tuhod namin noon. Halos hindi na nga ako makagalaw sa sobrang takot. Dahil aswang pala ang pamilya ng kasintahan ni Ador na aming pinuntahan. Doon pa lang namin napagtanto na kaya pala papisil-pisil sa mga pisngi namin ang lola ni Jen. Inaalam siguro kung malaman ba ang aming mga mukha o hindi. At kaya pala wala man lang kaalat-alat ang mga pagkain nila ay dahil mga aswang pala silang lahat. Na kaya pala nagtanong yung isang matandang kapitbahay kay Jen na kung kami na ba yung bisita, ay dahil may balak na pala silang magkatay ng bisita para gawing pagkain sa araw ng kanilang fiesta. Na kaya pala iba makatitig ang mga tao roon na inakala ko pang artista kami sa paningin nila. Ngunit hindi pala, kundi masarap na pagkain. Hindi ako maaaring magkamali, kako. Nasa baryo kami ng mga aswang. Ang sabi ko sa aking kaibigan, Ador, wag na wag mo akong iiwan dito. Narinig mo naman yung pinag-usapan nila. Ako lang ang kakatayin. Hindi ko gagawin yan, no? At ayoko na kay Jen. Basta tatakas tayo mamaya kapag may araw na. Wag lang sa gabi dahil makikita at maririnig nila tayo. Sige, Ador. Pero ihanda na natin ang mga gamit natin. Sige na. Dahil kung hindi talaga papayag ang tatay ni Jen mamaya, tatakas na tayo rito bago magliwanag.
Nanginginig ang buong katawan naming dalawa noon. Dahan-dahan naming inimpake ang aming mga gamit. Hindi talaga kami natulog. Hinintay namin ang pagdating ng tatay ni Jen. 3:00 pasado ng madaling araw ay may naririnig kaming paparating. Tatay na pala ni Jen. Kinakabahan na kami. Nag-usap sila sa kusina. Pabulong lang. Ngunit nauulinigan pa rin namin. Hanggang sa lumalakas ang boses ni Jen. Dahil parang hindi sumasang-ayon ang tatay sa gusto niya. Tol, eto na. Huwag na nating hintayin na mapatay tayo rito. Tara na, tumakas na tayo habang nag-uusap pa sila. Oo tol. Dahan-dahan lang sa pagbaba para hindi tayo marinig. Oo, tara na. Nagmamadali na kami pero ingat na ingat. Pagkababa namin sa may bintana ay tumakbo na kami sa bakanteng lote at pagdating sa unahan ay dumiretso na kami sa makipot na daan at tumatakbo patakas sa baryong iyon. Narinig na lang namin ang sigaw. Wala sila dito, nakatakas ang dalawa. Alam ko na ng mga sandaling yon ay kumikilos na sila upang hanapin at habulin kami. Hindi na namin nakuhang lumingon sa sobrang kaba. Basta, takbo lang kami ng takbo para makatakas at makalayo sa malaimpyernong lugar na iyon. May nadaanan kaming lumang sementeryo. May mga nichong butas at wala nang laman sa loob. Halatang matagal nang napabayaan dahil puno na ng mga kahoy at mahahabang talahib. At dahil madilim pa ng mga oras na yon, naisipan naming magpahinga muna sa loob ng isang nicho na wala ng kabaong para hindi kami mahabol at makita ng aswang. Sumiksik kami ni Ador sa ilalim at naghintay na magliwanag ang kapaligiran. Tol, mga aswang pala ang napuntahan natin. Kaya nga hindi ko naman alam na ganito pala. Balak nila tayong ialay sa nalalapit nilang pesta. Adora, aswang ang pamilya ng nobya mo. Yun nga Hindi ko alam, mapanlin lang pala si Jen. Di ko akalain na ganun ang gagawin niya sa akin. Pasensya ka na tol ha. Ngayon ko lang napagtanto. Kaya pala gustong gusto niya magsama ng isa sa mga kaibigan ko. Dahil plano pala nila na katayin tayo sa piyesta. Basta ano man mangyari sa atin, kapag mahuli nila tayo dito, lalaban na lang tayo hanggang sa huling hininga natin, Ador. Oo tol, hindi natin hayaan na basta na lang nila makuha ang katawan natin. Ilang sandali pa, may naririnig kami. Halos mabingi kami sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib. May mga boses kaming naririnig sa di kalayuan. Mga kasamahan ng tatay ni Jenna at mga kabaryo nila, hinahanap kami. Wala dito, sayang, nakatakas sila. Sabi ng isa. Hanggang sa nagsialisan naman sila. Lumabas kami sa nicho mga 7:00 pasado na ng umaga. Sinigurado naming nakataas na ang araw dahil hindi sila malakas kapag may araw. Paglabas nga namin doon ay tumakbo na kami ng tumakbo. Wala nang sinayang na oras. Gusto namin humingi ng tulong kaso napapansin naming yung tinatahak namin tila papunta naman sa iba pang bahagi ng lugar kung saan walang katao-tao. Sa madaling sabi po ay hindi po talaga namin kabisado ang tinatahak naming direksyon noon. Hanggang naisipan kong akyatin ang nag-iisang puno ng niyog para uminom lamang ng tubig. Sobrang uhaw na po kasi namin ni Ador. Pag-akyat ko, dito ko nga napagtanto na mali talaga yung tinatahak namin na daan. Paano kasi nakikita ko na ang mga kabahayan pero sa kabila pala na direksyon. Ador, ito pala yung tamang direksyon dapat na tahakin natin. Ayun maraming mga bahay at may mga usok. Saan? Dito patungo?
Oo, dyan. Sige na, bilisan mo na at makaalis na tayo rito. Nagmamadali na ako. Kumuha kami ng 3 buko. Binuksan namin ito sa pamamagitan ng bato pagkatapos ay ininom ang lamang tubig. Matapos nun ay dire-diretso na yung pagtakbo namin sa direksyon papunta sa mga kabahayan. Napakalayo pa naman nun. Kaya nagmamadali na talaga kami, takbo na ng takbo. Walang tigil. Pero hindi pa rin namin nararating ang mga kabahayan na yon. May nadaanan kaming isang matanda na papunta sa kanyang taniman. Nagtanong kami kung saan ang bayan o yung mga maraming taong naninirahan. Siyempre nagtaka siya. Ganon pa man ay itinuro niya sa amin ang tamang direksyon. Mukhang naligaw kayo ah. Opo, Lolo. Sa dulo nito ay kalsada na. Pakanan lang kayo. Salamat po sa inyo, Lolo. Teka, taga saan kayo? Mga dayo kayo, di ba? Oo. Sabi ko na nga ba eh. Bale, tumakas lang po kasi kami, Lolo. Narinig po kasi namin kakatayin daw kami ng pamilyang pinuntahan namin. Ano? Kakatayin kayo sa piyesta? Alam ko yung tinutukoy niyong lugar. Halika kayo, sumunod kayo sa akin. Nagulat talaga ang matanda. Ang sabi niya totoo yung baryo ng mga aswang kung saan kami napadpad. Mabuti at nakatakas kayo. Isang barangay sila dyan, puro mga aswang. Ang layo ng tinakbo nyo, nakarating kayo dito. Mabutit nakatakas kayo, yun ang importante. Andito na tayo sa dulo. Sundin nyo lang yung daan na yan. Makakauwi kayo sa inyo. Salamat po talaga, Lolo. Alis na, bago pa kayo maabutan dito. Dali-dali na kaming umalis ni Adora. Ilang oras ang nilakbay namin, Sir Alex. 10:00 ng tanghali narating namin ang maraming kabayan. May mga bata o maraming tao. May nakita kaming naka-uniforme na pulis. Agad namin itong nilapitan at humingi kami ng tulong. Hindi siya nakapagsalita sa salaysay namin. Kumbaga parang hindi makapaniwala. Pero may sinabi siya ayon sa kanya. May mga kwento talaga na may baryong aswang sa lugar. Subalit hindi nila matukoy kung saang barangay o alin dahil wala namang sapat na katibayan. At wala rin namang balita sa kanila na may mga taga-roong nawawala o yung kinakatay. Kalimitan, nagmumula umano sa mga dayo yung nakukuha nilang impormasyon. Mga dayong naghahanap sa mga kaanak nila na hindi na natatagpuan. Tinulungan kami ng mamang pulis at ilang mga tao roon. Pinaiingat nila kami dahil kami mga dayo. Ang sabi nila, kung totoo man ang aswang sa baryo na sinasabi namin, malamang mga dayo talaga yung target. Kaya walang balita na lumalabas. At yun na nga tinulungan nila kami. Dinala kami sa presinto ng pulis. Inunan ng salaysay pero may mga kasamahan silang hindi naniniwala. Pinagtatawanan pa nga kami doon eh. Siguro mga kamag-anak din ng aswang yun. Ang sabi pa baka guni-guni lang daw namin. Ang ending, pinauwi lang kami. Sa biyahe nagulat na lang ang mga tao na pahinto ang driver ng bus. Dahil bigla na lang sumigaw si Adora. Aswang, aswang. Napatingin naman yung ibang nakarinig. Pati ako, niyakap ko ang kaibigan ko. May seryosong nakatingin. May nagtanong, mahilig ba raw si Ador makinig ng mga nakakatakot gaya ng horror movies o yung mga drama sa radyo. Umiling naman si Ador bilang tugon. Tapos ayun, ngumiti na rin. Humingi siya ng pasensya sa pagsigaw niya. Nanaginip pala ito at ayon sa salaysay ng kaibigan ko, hinabol daw kami ng aswang, Sir Alex. Naabutan daw kami sa bus. Aniya kinatay daw sa loob. Mga aswang daw yung kasama naming pasahero pati driver. Kaya pala, nung magising siya patingin-tingin agad siya sa palibot. Sa totoo lang kinilabutan ako sa sinabi niya. Baka kasi magkatotoo. Gusto namin ibahagi sa kanila ang naging karanasan namin ni Ador pero dahil sa panaginip na yon hindi na namin ginawa.
Para bang babala kasi yun sa amin eh. Natatakot kami na baka isa sa mga kasakay namin doon sa bus ay taga-baryo ng mga aswang sa Dueñas. Walang nakasiguro, baka marami nga sila kaya minabuti na naming manahimik at nagtakip na lamang ng mukha habang nasa biyahe. Sa awa ng Panginoong may likha, nakauwi po kami sa Mindanao ng ligtas. Si Jen naman hindi na nagpakita. Sabi ni Adora, hinding-hindi niya mapapatawad ang babaeng yon sa kanyang ginawa. Munti kaming makatay ng pamilya niyang puro mga aswang. Ilang buwan kaming nag-abang sa pagbalik nito sa inuupahang kwarto. Subalit hindi na talaga nagparamdam. Kaya naman amin na rin itong tinigilan. Ipinagpasa Diyos na lamang namin ang mga ginawa niya. Lesson learned mga kaibigan. Huwag tayong magtiwala agad sa mga taong hindi natin lubusang nakikilala. Subalit kung minsan kapag nga naman ang pinag-uusapan ay pagmamahalan. Kahit panganib ay makakalimutan din talaga kaya hindi ko rin masisisi ang aking kaibiganan. Pero simula nung pangyayari na yon sa amin, hindi na po talaga kami dumadayo sa ibang lugar na walang kasiguraduhan ang aming kaligtasan. Tulad na lang sa nangyari sa amin na yon. Imagine, nagmula po kami sa Mindanao para lang po sa babae. Dumayo ng Visayas. Ngunit muntik kaming napahamak. Dahil ang babaeng minamahal pala ni Ador ay nagpapanggap lang. Pero dahil gwapo si Ador, napamahal na rin siya, kaso hindi naman pumayag ang kanyang tatay. Mga aswang ang pamilya nila. Kung ano daw yung pinag-usapan dapat ay isa katuparan talaga. Makakatay na sana kami nun para sa kanilang piyesta, ngunit hindi umayon ang panahon. Siguro ay dahil may mga misyon pa kami dito sa mundo. Gaya na lang ni Ador na naging ganap na pari. Minsan kapag nagkikita kaming dalawa, mapapailing na lamang sa tuwing maalala namin ang aming naging karanasan. Oo, totoo ang mga aswang. Sobrang aktibo nila ng mga panahon na yun. At ako na mismo ang nagsasabi, meron po talagang lugar na puro aswang ang nakatira. Maraming salamat po sa inyo, Sir Alex. Sana may bahagi niyo po itong karanasan namin ng matalik kong kaibigan sa channel ninyo. Hanggang sa muli. Ako si Joe. God bless. At bago tayo tuluyang magwakas mga kaibigan, ay babatiin naman po natin ang ating mga members sa channel. Unang-una po ay si Jeffrey Bunyad, pangalawa si Niles Gio, si Stephen Sanz, Cheng's Channel, Rosary Jayarante, and last but not the least, si Chinana. Sa mga gusto pa pong magpa-member sa ating channel, click nyo lamang po yung join button. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na rin po sa ating programa nang sa gayon ay updated po kayo sa ating mga susunod na upload. Sa mga gusto naman po na mag-submit ng kanilang mga horror story para magawan po natin ng narration, ay send nyo lamang po dito sa ating Gmail, smcreepystories@gmail.com. Yun lamang po. Muli, taos puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love